Alam nyo, sa mundong ng politika, may mga balitang parang bombang pinasabog, no? Yung tipong yayanigin talaga ang buong bansa. Ngayon, sisilipin natin ang isang ganitong klaseng kwento at titingnan natin kung bakit may isang opinion editorial na tila nagtataas ng kilay at nagtatanong, Teka, totoo ba to? 805 bilyong piso. Grabe, hindi yan basta-bastang numero lang, di ba? Yan daw ang halagang sinasabing nawala sa kaban ng bayan. Isang napakalaking akusasyon ng korupsyon sa pinakamataas na antas. At eto na nga, ang pasabog na to binitiwan sa isang press conference ni Attorney Levy Baligod. Ang kwento? Hindi lang daw basta ninakaw yung pera. Ang mas matindi, isipin nyo, literal daw na inilagay sa mga maleta, tonelanda-dan cash para daw sa mga pinakamapapangyarihang tao sa gobyerno. Dito na nagiging interesting yung usapan. Dahil isang op-ed, isang article, ang nagtanong, okay, ang bigat ng akusasyon, pero kani-pani-paniwala ba talaga? Yan yung susuriin natin ngayon, yung mga argumento nila. Para raw maintindihan natin yung buong issue, sabi ng op-ed, kailangan nating magsimula sa taong mismo, sa likod ng alegasyon. So, sino nga ba si Levy Baligod? Well, ayon sa source article natin, meron daw tayong tinatawag na press conference lawyer. Sila raw yung mga abogadong mas gamay yung drama sa harap ng media kesa sa labanan ng argumento sa loob ng korte. At ayon sa op-ed, tila swak na swak daw si Levy Baligod sa description na to. At dito yung pinakapunto ng op-ed. Hindi raw natin pwedeng intindihin itong 805 billion peso claim sa isang vacuum. Kailangan daw nating tingnan yung nakaraan niya dahil yung kasaysayan niya raw ang magbubigay sa atin ng clue kung ano talaga ang motibo sa likod ng lahat ng ito. Sige, silipin natin yung mga highlights, ika nga, sa karera ni Baligod na binanggit sa artikulo. Titingnan natin yung pagbabago ng tingin sa kanya mula sa pagiging bayani hanggang sa pagiging isang kontrobersyal na tao. So eto na, makikita natin yung pattern, no? Noong 2013, sikat na sikat siya, hero ang turing sa kanya, abogado sa pork barrel scam. Pero isang taon lang ang lumipas, boom, tinanggal siya ng sarili niyang kliyente. Tapos inakusahan pa ng pag-iimbento ng ebidensya at pagkatapos nun, sunod-sunod na pagkatalo sa politika. Ito yung trajectory, yung kwentong ipinipinta ng source. At siguro ito yung isa sa pinakamabibigat na banat sa kanya. Mula pa mismo sa yumaong senador Miriam Defensor Santiago. Kinata niya, siya ay isang scam. Sobrang bigat na salita, 'di ba? Naglalagay talaga to ng malaking question mark sa kredibilidad niya kung yung mga sinasabi niya ba ay totoo o gawa-gawa lang. Okay. So, iwanan muna natin yung history. Balik tayo sa pera. Sa 805 bilyong pesos. Dito raw sinimulang himayin ng OPED yung mismong numero at lohistika at dito raw talaga nagsimulang gumuho ang buong kwento. Para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki ang 805 billion, isipin nyo to. Ayon sa analysis ng OPED, kung puro tig-1,000 pisong papel yan, kakailanganin mo ng mahigit 13,000 maleta. 13,000! At bawat maleta aabutin ng halos 70 kilos. So, hindi na to simpleng paglilipat ng pera, di ba? Isa na tong napakalaking military-grade operation. At lalo pa raw gumuho yung kwento sa simpleng logic. Libo-libong delivery runs daw ang kailangan. Kung isa lang kada araw, aabutin ng 8 taon. Isipin mo 8 taong kang naglilipat ng pera, araw-araw at walang nakakapansin. Parang imposible, di ba? Pero ito raw yung pinakamalaking butas sa kwento, ayon sa op-ed. Yung mga testigo mismo, umamin, hindi nila personal na bilang yung pera. So, walang resibo, walang picture, walang ebidensya. Para i-summarize ang lahat ng to, may sinabi ang isang politiko na binanggit din sa article. Hindi talaga nagtutugma ang mga numero. Plain and simple. Ayon sa source, ang simpleng math lang ang sumisira sa buong alegasyon. So, kung mahina yung ebidensya at questionable yung math, ano yung pinaka-importante? Ayon sa op-ed, eto na yon, yung timing. Bakit eksakto sa petsyang yun ginawa yung pasabog? Bakit ngayon? At eto na nga yung sinasabing kakaibang pagkakataon. Sa mismong araw na nag-press con si Baligod para akusahan ng kasalukuyang administrasyon, yun din pala yung araw ng isang napakahalagang pagdinig sa International Criminal Court tungkol sa dating Pangulo. Saktong-sakto. Nagkataon lang ba?
Yan yung malaking tanong na iniiwan ng source. At para mas maging malinaw yung connection, may isa pa palang pasabog sa presscon. Hindi lang daw yung gobyerno natin yung corrupt, kundi pati raw yung mga investigador ng ICC na suhulan din. Isang direktang atake, sabi ng op-ed, sa mismong kaso na dinidinig sa The Hague. Kaya sa huli, dito tayo iniiwan ng op-ed. Yung tanong na, lahat ba ng ito ay isang matapang na paglalantad ng katotohanan o isa lang itong napakagaling na strategy para guluhin ang issue, isang smokescreen para ilihis ang atensyon natin sa ibang bagay? Ayon sa source, ang sagot baka nasa pagitan ng mga numero, ng kasaysayan at higit sa lahat ng napaka-questionableng timing.